pagnenegosyo, importante ang branding. Kung minsan, sa karatula o signage pa lang, nagkakatalo na. Kaya dapat agaw pansin at madaling tandaan. Sa 30 taong pamamasada ng jeep ni Mang Ricardo, kabisadong-kabisado na raw niya ang ugali ng mga pasahero. Lalo na yung mga pasaway. Partikular na yung mga hindi marunong kumara ng tama. At ang lalo pa raw nagpapa-high blood kay Mang Ricardo. Kapag sa halip na pumara ang isang pasahero, kinakatok nito ang bubong ng kanyang jeep. Sa amin sa probinsya, pagka magpapakain ng hayop o aso o pusa, kinakatok mo yung pinggan. Siyempre, kami mga naghahanap buhay, para ba nakaiirita? Hindi ba kagalang-galang sa amin na driver? Madali na naman sabihin yung para. Kaya para turuan ng leksyon sa tamang pagpara ang mga sumasakay sa kanya, nagsabit ng isang karatula si Mang Ricardo kung paano pumara in style. Ang mga babae kapag bababa ng jeep, ang dapat daw isigaw, Dana! Darna. Darna! Ang hudyat naman kapag bababa ang mga lalaki, Excuse me, Captain Barbell. Captain Barbell! pero dahil may demokrasya raw sa loob ng jeep ni Mang Ricardo, malaya raw makakapili ang kanyang mga pasahero. Captain! Darna! Kasi para hindi naman masakit sa damdamin ng mga paseros, kung hindi masabi ang para, sumigaw na lang ng Darna. Kung sa lalaki, Captain Barbell. Joke lang. Sina Darna at Captain Barbell daw ang napili niya na makasama niyang bumida sa kanyang pamamasada. Dahil katulad daw ng kanyang sasakyang jeep, Pinoy na Pinoy ang dalawang superheroes na ito. Captain Barbell! Thank you. Dahil sa pakulong ito ni Mang Ricardo, bukod sa paghahatid sa kanilang destinasyon, napapasaya pa raw niya ang mga pasahero. Kaya ang kanyang mga natsitsyempuhan, feel na feel ang pagpara. Darna! Darna! May iba ring karatula si Mang Ricardo sa kanyang jeep para paalalahanan naman ang mga sobrang maiingay. Pagka mga barkadahan, maingay sila, nagkukwentuhan. Kung nalilito ako, pagka marami nagkukwentuhan, nawawala yung concentration ko sa pagtakbo ng pagmamaneho. Umaasa raw siya na sa kanyang bawat trip, nakapag-iiwan siya ng ngiti. Medyo corny, pero refresh. Hanggang sa paghahanap buhay, likas nga sa ating mga Pilipino ang pagiging kuwela. Bentahe kasi para makaagaw ng atensyon ng mga mamimili. Kaya ba ang iba sobrang witty? Katulad ng litratong ito ng shoe repair stall ni Mang Jesus na kumalat sa mga social networking site. Ang listahan ng kanyang mga serbisyo, parang mga bersikulo sa Biblia. Walang pera ang Pilipino para mag-draw ng customer sa kanya at wala naman siyang pera para sa marketing. So kinakailangan niyang maging creative sa kanyang pamamaraan upang mag-draw ng tao. And the best thing to do that is to be witty sa iyong slogan, witty sa iyong pangalan. Pero sa sanglaang ito, hindi lang daw nila binubusog sa sayang dala ng mababang interes ang kanilang mga kliyente. Sa halip, literal nila itong binubusog
dahil oras na magprenda o magsanla ng anumang gamit sa kanilang pawn shop. Bukod sa katapat nitong cash, may libre pang instant noodles. Sa kanilang ang karatula, mas malaki pa ang salitang noodles kesa sa mismong pangalan ng sanglaan. Pag nagbigay ka ng giveaway, dapat affordable. Para kahit konti yung sangla ng tao, makukuha mo siya, hindi ka malulugi. Dapat din yung mai-enjoy ng tao. Kasi yung noodles, mura lang siya pero napakasarap. Depende raw sa halaga ng isasangla ang dami ng noodles na ibibigay sa customer. Mainit daw ang pagtanggap ng kanilang mga suki sa pakulong ito. Pare-pareho na lang yung mga business ngayon. So dapat meron kang gimmick kung paano mapapansin ka. Umami yung mga customer, talagang nakita namin very fruitful na magbigay kami ng noodles. Si Mang Francis naman, iba ang naisipang gimmick sa pagtitinda niya ng lona. Nag-alam Master Rapper Francis M. Kaya kilala siya ngayon bilang Francis Maglolona. Mga kababayan! Angarin ako sa kanya kasi ang mga kanta niya ay maka-Pilipino. Lalo na yung kanta niyang mga kababayan ko, bilib ako sa kulay mo, yan. Gusto ko, kahit di ako mahilig kumanta, gusto kong ilig kong naririnig yung mga kanta nila. Nasilip daw ni Mang Francis ang oportunidad na palaguin ang kanyang lona business sa tulong ng namayapang si Francis M. Nagsimula raw ang lahat nung minsang napadaan siya sa isang simbahan sa Tarlac kung saan nagko-concert daw noon ang Master Rapper. Kumakanta siya at ako nagtitinda ng lona. Sigaw na sigaw yung mga tao, Francis Magalona sila ng Francis Magalona. Kung meron kayong Francis Magalona dyan, nandito ako. Francis Maglolona, yun ang sigaw ko sa kanila, sa mga bumibili sa akin. Laking pasasalamat nga raw ni Mang Francis dahil sa tulong ng unique na pangalan ng kanyang tindahan ng lona, tumatak sa marami ang kanyang negosyo. Lumago ito hanggang nakapagtayo na rin siya ng sarili niyang pagawaan ng trapal at lona. Kaya bilang pasasalamat sa King of Philippine Rap sa sarili raw niyang paraan, ipinakikita niya ang kanyang pagiging makabayan. Yung pagka maka-Pilipino ko sa larangan ng pagtitinda, ako'y nagtitinda sa murang halaga lang talaga. Sapat na sa abot kaya ng mga kapwa may hirap. Sa panahon ngayon kung kailan naglalakihan at nagpapabonggahan ang mga billboard, ang mga simpleng karatula kayang-kaya ring makipagsabayan dahil sa huli, ang laban nasa mensahe. At kung paano ito makakaagaw ng pansin.